Yun, good day mga paps, mga bossing. So, nung topic po natin ngayon, yung i-tutorial ko sa inyo, paano po magpalit ng mga brake pads ng Toyota Veloz. Ang Toyota Veloz na gagawin kasi namin is naka-electronic parking brake. So, paano po siya gawin? So, hindi mo kasi basta-basta maipipress ng piston yan once naka-electronic parking brake. So, isa-settings muna natin siya ng service mode. So, ganito lang po siya, papakita ko po sa inyo. Po kasi nung Toyota Veloz o Avanza na naka-electronic parking brake, bago po natin kasi mai-press nung piston niya sa likod, kailangan muna natin siyang i-reset for service mode. So, paano siya gagawin? So, on mo muna nung susi, tapos pindutin pataas, 1, 2, 3, pindutin pababa, 1, 2, 3, tapos apak ang preno, tapos hold. Tapos bitaw, tapos hold mga ilan seconds. Tapos pwede na po yan urong ng piston niya sa likod. So yun lang mga paps, tapos turo ko naman paano baklasin. Amen. So pwede na yung urong ng piston. Yan, andyan nakatago. Yan. Nakatago ng piston. Iuurong lang natin. So dito yan. Naklas nyo na siya mga paps. Dalawang tornilyo lang naman yan, 14. Tapos kontra na 17. So bakasin natin. Nalogan ko na ito para mabilis. Yan. Dalawa lang tornilyo. Paps. Tapos angat mo lang. Ayan. Ayan yung piston umurong na. Ibig sabihin na service mode procedure na siya. Kasi pag hindi mo siya nakuha ng service mode procedure, di mo maurong yung piston yan. Ganyan yung mga electronic na ngayon na mga brake pad. So ito ng brake pad yun. Ubus. Ubus na. Ayan. So palitan natin. Tapos nung harap, ganun din. Nung harap, wala namang electronics to. Yan. Ganun lang din. Itong dalawang 14 sa taas, tapos sa baba. So, ganun lang din yung niya, pagpapalit. So, ayun. Nalawagan na natin. Yan lang din, hatakan mo lang siya pa ganyan. Ito, pinipress din yan. Pero nung mechanical gagamitin natin. Medyo manipis na rin. Liliyahin na lang. Liliyahin na lang yan. Nalinis na po natin. Liliyahin mo lang to mga paps dahil makapal pa. At saka itong rotor. So balik naman natin. Tawag ka sa mga lupa. Tapos higpitan. So ganun lang mga paps. Stay tuned lang, tas nung likod naman. Paps. So yun mga paps. Magpapalit naman tayo ng bagong brake pad niya. Ito nung gamit namin brand. LKC. So yun lang. Madali lang naman siya ikabit. Same lang naman din ang procedure kanina kung paano pinalitan nung harap. Ang pinagkaiba lang kasi ng likod, mamaya
magre-reset pa tayo ng EBP niya para gumana nung electronic parking brake niya. Kasi pag nagpalit ka ng brake pad, magre-reset ka. So mamaya turo ko naman paano mag-reset. Ay balik na natin. Ngayon, magre-reset muna tayo ng ano niya, parking brake niya. Ika-calibrate muna natin para maibalik sa dati. So make sure sarado ang mga pinto na apat. Tapos gagawin natin, i-on natin yung susi. On. Yan, pag na-on na, tapos itong park, so hold down ng 5 to 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos hold 1, 2, 3, 4, 5 na pataas. So saka natin start kung goods na. So kailangan mawawala na nung blink dyan na nagbi-blink nung parking brake mo. Ibig sabihin na-reset na po siya. So yun, test drive naman natin. So yun, natapos na natin, tapos na-reset na natin yung EBP. Yan, test drive naman po natin. So tara. Medyo bakasan natin yung aircon. So ikot natin saglit. Makapit na nung preno, mukhang malakas naman na. Meron po kayo natutunan dun sa tinapik po natin paano magpalit ng brake pad sa likod. Pag naka Toyota cars po kayo katulad ng Toyota Avanza, Toyota Veloz, ng Toyota Race, lalo na ng mga hybrid kasi naka-electronic parts, parking brake po sila. So, yun, follow nyo po kami sa Facebook page, sa YouTube channel po namin, and the same time sa TikTok po namin. Doon nyo po mabibili ng mga piyesang ginagamit po namin dito sa mga kotse. So, yun lang mga paps. Peace.